araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 15, 2023, Martes, at ngayon ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa Aklat ng Pahayag, chapter 11 verses 19 and chapter 12 verses 1 to 6. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito ay lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagi sa mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ng sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit, na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at maligayang kapistahan po ng pag-aakyat kay Maria sa langit. Sabi po ng mga eksperto, ayon sa kanilang pagsasaliksik, ay meron daw pong isang lugar doon sa Jerusalem, no, na tinatawag ngayon na Church of Dormition. Ito daw po yung pinaniniwalaan nila na dito na ilibing ng mga apostol, no, ng mga alagad, ang Mahal na Birheng Maria. At ayon daw po sa tradisyon, nilibing siya. Pero gaya po ng kumbaga naging pahayag, no, ng mga alagad, pagkatapos ng ilang araw ay nakita nila na wala ang katawan ni Maria sa libingan. Ang nakasaksi po nito ay si Santo Tomas. No? Kung maalala niyo si Santo Tomas, wala siya nung magpakita sa unang pagkakataon na magpakita sa Jesus, ay wala siya doon. Pero dito sa pagkakataong ito, siya ang unang nakasaksi na wala ang katawan ni Maria doon sa kanyang pinaglibingan. Kung kaya't ito po yung naging patunay sa pag-akyat ng Mahal na Birheng Maria sa langit. Siya po ang, no, at sa unang pagbasa na ating narinig sa Aklat ng Pahayag, siya po ang tinutukoy na kumbaga naging ina, no, ang mahal na ina ng tagapagligtas. Kung sa atin po, no, ang pananampalataya natin talagang malapit sa puso natin, sa ating mga Katoliko, ang ugnayan ni Maria kay Jesus, maging si Jesus, ang ugnayan niya sa kanyang ina na si Maria. Kaya tayo po ay talagang hindi natin maihiwalay, no, ang ating pong pananampalataya kay Maria. Napakalaking instrumento at impluwensya ni Maria sa ating pong simbahan. Kumbaga, ito po ay isa sa mga 4 na doktrina, yung Assumption, Our Lady of Assumption, o yung pag-aakyat kay Maria. Iba po yung umakyat sa iniakyat o pag-aakyat. Kasi si Jesus ay umakyat, si Maria ay iniakyat sa langit. Katawan at kaluluwa o body and soul. Isa po yan sa 4 na mahalagang doktrina ukol sa Mahal na Birheng Maria na i-declare noon ng simbahan sa pamumuno ni Venerable Papa Pio
ika-12 noong 1950. So kung tutusin parang lately lang, no, kumbaga 1950s. Marami pa po ang noon ay bata pa o ang magpasa hanggang ngayon ay buhay pa nang ito po ay simulan na ipalaganap ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat kay Maria. So ano ba yung apat? Bukod po dito sa sa Our Lady of Assumption, siyempre yung isa ay yung si Maria bilang ina ng Diyos. Yan. Dogma po yan, no, o doktrina. Siyempre yung si Maria ay nanatiling ever virgin, no, birhen bago habang at pagkatapos na isilang si Jesus. Yung Immaculate Conception, no, ito nga po, no, Our Lady of Assumption o pag-aakyat kay Maria sa langit. Kaya nawa sa pagdiriwang natin ito ay mas matulungan tayo muli na mas mapalapit kay Jesus. Dahil ito naman talaga ang talagang misyon ni Maria, no? Ang maakit ang mga tao, hindi patungo sa kanya dahil alam niya na siya ay tao lamang, siya ay isang abang alipin lamang na naglilingkod din, no, para sa Panginoon, at ang kanyang misyon o paglilingkod ay ang kanyang mga anak ay mailapit kay Jesus, mailapit at maibalik muli kung nasaan ang kanyang anak na si Jesus. Kaya nawa, patuloy natin din pasalamatan ng Panginoon sa patuloy na pagbibigay sa atin ng kanyang ina, ang mahal na Birhen Maria. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.